kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yun. Hindi, sabihin mo, hindi, That's the way. ulitin mo, yung sinabi Yeah. mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to O, yan na nga consumers. paano yung mga shareholders nila? Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang nagkakapitalize sa atin. Grabe pala. Opo, malinaw dun sa na inventaryo pa lang nila yung tinaas nila ayon dun sa pag-uusap po. Ibig sabihin, overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because Minus pa, kasi ngayon si JBRC to nagsabi na. Oo. Ayaw niya na. minus pa. Estimated mga 8 votes, maximum 10 votes. Since there is no new, walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Bakit nun ang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson? Tapang-tapang parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold upper, kidnapper. Pero ngayon parang tuwila ay talagang pang-retire na siya. No? Ang isa pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay? So, gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show cause order. Ano po yung una nyong ginawa? Tinignan nyo ba kung anong basis ng 110? Iyon po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate, dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat, did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? Paano po nangyari yun? Inventaryo po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, dapat nandun na yung cost na dinidictate ng Argus at saka nung MAPS. Yung problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing. Where prices shoot like rockets when the global prices rise, but they fall like feathers when they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Can you explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang nababalidate? Na. Oh. Thank you very much. I mentioned to the director of the Oil Industry Management Bureau is to submit how the OIMB does its monitoring. But to answer it precisely, we can Hindi have, po, after 2 weeks, naging 110.
So did you confirm that? Did you validate that na talagang bumili sila at 110 pesos per liter? O ginamit pa lang nila yung kanilang inventory because at that time, meron pa silang 46 days for diesel and 53 days for gasoline. Mr. Chair, because we always have the cyclic differential cost. Mahihirapan ka dyan application. pagka dyan ka tumira eh. Ganito sinasabi ko. Meron pa silang inventaryo. You take note, 46 days pa. Last hearing ito eh. Ibig sabihin, andun pa yung binili nila sa dating Correct. presyo. Ngayon, after 2 weeks, bigla nilang sumirit. Sabi nga nila, 110. Na ngayon, nag-a-average na ng 126. Paano nyo minonitor? Paano nyo binalidate na totoo yun? Samantalang ang ginagamit pa nila ay inventaryo pa nila na binili doon sa dating presyo. Mr. Chair, because basically it's like saying that the diesel we consume is around 33 million liters per day. So mga 7 days po yan. At pag yan ho ang nabenta, they Hindi always, nga. the industry always, After 2 weeks ba, naubos na yung kagad yung inventaryo? 45. hindi, yung dumadating pagka next week, Hindi, teka mo, ang puntahan muna natin yung inventaryo nila. After 2 weeks ba naubos ang inventaryo? Is that the assumption of DOE? no, it's Yung around pala, 7 days. Saan binase yung 110? That is the question. So, Mr. Chair, because they have to replenish again the 7 days. Yusek, hindi ka director. Simple-simple lang tanong eh. Yung binenta mo ay binili mo ng mura. Bakit binenta mo ng ganun kamahal? Inaman na. Eh, halatang may parang may pinagtatakpan eh. After 2 weeks, nandun pa yung inventaryo. Yes. Okay. Pero after 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So, inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, inolekta ho yung amount. So, na- ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yun. Hindi, sabihin mo, hindi yung, That's the way. ulitin mo, yung sinabi Yeah. mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really Hindi, yung exactly. it's passed on to Oh, yan na nga eh. consumers. Paano yung mga shareholders nila? Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang nagkakapitalize sa atin. Grabe pala. Nandun pa yung inventaryo eh. Ito yung problema. Ngayon, hindi nyo ginagamit yung sinasabi ng batas na in periods of emergency, kayo ang gagawa ng paraan. As a matter of fact, pwede nyo i-take over eh. Hindi naman yun ang sinasuggest ng committee ito eh. We're all finding solutions to this. Pero itong mga questions nito, kasimple lang, hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. But until and unless we're able to validate yung data na pinresent ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning, pwede nga yung vessel to tank eh. Gamitin nyo siguro Panamax. Wala nagbabalidate kasi magkakaalaman na ng totoong presyo pagka binalidate nila eh. Ang dali-dali naman nilang kontakin niya kung gugustuhin nila eh. Dahil may mga kontak yan sigurado doon. Vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. Wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako magsorry kung mali eh.
Hindi nahabulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng gano'n. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Kasi gusto ko lang makatulong talaga eh. I wanted to be wrong kung mali talaga. But you have to prove me wrong. Yun. Government to government, hindi nga dapat mangyari yung pumunta nga. Andun nga yung tangke, mga tangke ng 2 refineries. Rotterdam Refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, yes, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also, andun ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. So, paano yung replacement cost? I already told you, kung papayagan natin yon after 3 weeks or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Did you check this? You say? Yari Okay. ka. No, did you check that is 3 billion pesos per day ang income? Yung reset ko kanina. But the collection this week was also used to purchase the level, even higher level of product. Kahit na nga mahal yun, bakit mo ibibenta yung mga binili mo ng mura ng ganun kamahal? Pinagpipilitan mo yung sa'yo eh. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binil nyo na kagad ang taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Ayan si Mr. Boss, ano ang pangalan mo? Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair. Grabe. Apektado lahat talaga nun. Pati yung mga mananakay ngayon, mga nagtatrabaho, yung iba hindi na nakakapasok dahil nga walang masakyan. Hindi lang driver ang apektado. Lahat, mas maraming apektadong mananakay dahil mas marami yung mananakay kaysa sa mga driver. Yung iba hindi na nakakapasok ng trabaho dahil sa pagtaas ng gasolina na yan. Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business. The way it's but now you're not deregulated. answering my question, Director. Sagutin mo muna eh. Is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito eh. So per day ito, 3 billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days supply. But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust the 53 at that lower price. But the problem is if they're gone and the collection is very low, you can no longer replace the 53 days. So it's really that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. No, but we're not saying you're proceeding from the wrong premise. Ang sinasabi ko mula't mula pa, ang pinag-uusapan ninyo yung maps and indicators coming from the Argus. Okay? Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, itong trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which
was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay. Sara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Yan. Did you check that? Have you done that? Not in that Paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung magkano. Saan nyo binili? Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. At least chinek natin. Now, I am asking you, nag-check. Sabi nyo, hindi. So, ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Si Mr. Balbuena, you want to interject? Wala. Ah, At sa bahagi naman ng video na to mga kababayan ay panoorin natin ang naging panayam kay Congressman Kiko Barsaga nitong si Miss Cathy Binag at saka nitong si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Dito nga po sa programa nila na Sa Totoo Lang. Panoorin po natin ang napakagandang talakayan ng mga ito. Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate. Because... Minus pa, kasi ngayon si JBRC to nagsabi na. Ayaw niya na. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no new... Walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So, expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember- kung manalo si Sara 6 years yun. Magandang araw, Pilipinas. Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinion sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, sa totoo lang. Kasama natin ngayong araw, isa sa pinakabatang mambabatas. I think siya yung pinakabata eh. At controversial dahil sa mabibigat na mga pahayag laban sa administrasyon na ito, walang iba. Ang napakatalino nito eh. Minamaliit pero I've seen yung interview niya, ang talino niyang kausap. At makisig. Oo, walang iba kundi si Cavite 4th District Congressman Representative Kiko Barsaga! Welcome, Kong Kiko. Hello, good morning. Good How have you morning. been spending your free time lately? Meow-meow lang. Meow lang. Wala masyadong ginagawa kasi suspended and as of now, madaming naging issues in terms of geopolitics in the Middle East. So, training muna kasi baka mag-World War III na tayo. Ano yung training mo? Di ba, you're in martial arts, right? Yes. Boxing, taekwondo, iba-iba. You have a black belt in... Black belt na. Wow. I actually just recently got my black belt last August. In August what? 2025. In what sport? Taekwondo. Taekwondo! Black belt. So, nagko-competition kayo? Actually, may mga kasama ko sa KLD Dasmariñas, sa
DLSUD, madami kami from DASMA we're a group of athletes and we join taekwondo competitions. Iba-iba kasi may ibang athletic groups ko din from Arnis, boxing, sinasamahan ko sila sa mga competitions sila. And how many years have you been doing this, Congressman? On and off for about 15 or so years for taekwondo. That's Pero may mga already. times na Bata ka mag-i-stop pa. ako mga 1 year, 2 years due to work, schools. That's naging really a busy. discipline. Huh? Yeah. Sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo, because bata ka pa bilang legislator, no? Na in the future, even though alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika, ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Well, regarding sa ideas, kung ano yung... In Firstly, general, yung sa- isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon, wala pang... We already spent millions on the ICI. Walang nangyari doon. Walang nakukulong. Walang... Actually, kahit yung sa report nila, walang... It's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, edi parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so we would have... This issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house, and no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kahit yung iniimbestiga ng yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa Ombudsman. Ibig sabihin, there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against sample, Edwin Garjola of CWS, correct? And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, ang sinasabi ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namili ng mga yan, kaya nga nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching orders is wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? And kitang-kita mo nga natin di ba? Kahit ikaw siguro, Kong Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness, imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila, sisiraan nila, i-question nila yung credibility, even meron ng mga salaysay. Di ba, ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, gaya ng Blue Ribbon Committee, katungkulan nila yun, na to get to the bottom of things. Kaso, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Ang problema ni Senator Lacson dyan sa 18 na Marines? Well, they have political interests as well. So, kung sakaling ma-investigan sila, then Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the investigation. Saka hindi niya alam kasi kung anong sasabihin ng mga yun pag inimbestiga niya at may sinabing pangalan, ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez At dyan. saka yung BFF niya nandun din Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Marines? Meron. Na nagdala silang maleta doon? Meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, may binoto ko sinabi yun sila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago, na what do you call this, na we
ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yun, ha? Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Kaya nga, every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60-plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Kasi Siya sa ba yung umpisa, nauna? Oo, Sabi niya? siya. Campaign. So, I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited. Nung biglang ngayon, nawala, nag-evaporate, hindi niya binabanggit at all. Bakit nun ang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson? Tapang-tapang, parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold-upper, kidnapper. Pero ngayon parang tila ay talagang pang-retire na siya. No? Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? Even if you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? O, so gipit na sila, so kahit nakasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Panisinungalingan Oo, lang. yeah, di ba? Eh. So parang nagtatakip eh, pagtatakpan mo yung mga mali, sisiraan mo yung mga gustong magsalita, yung nagbibigay sila ng chilling effect, di ba? Kung Kiko. You know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung ano yung ginagawa niya. Palagay mo Kong Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cutesa and regarding sa sinabi ni Zaldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kay ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. When Ba't he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy eh. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Kasi pinakita niya dito na talagang nag-ano siya, pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga yung hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang corruption Correct. na dapat ay ating susuriin. Diba? Pero Yeah. it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag ng 18 na yan. Eh kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi alam nga naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ng palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot at walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang Kong bayan, Kiko, di ba? Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang ganun, di ba? He doesn't care. Until now, I heard nga, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And
Imagine, ilang taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo. matino mag-isip? Yung nagmamyaw-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Eh sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, eh dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, eh wag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. at freedom of speech. We defend his right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang? Because if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And That's true. we can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan na parang, ano ba yan? Sige, ang pangatlo. Gawin nyo na kaya. Installment pa kayo dyan. Lump sum nyo na. Grabe kayo.